May mga lalaki na kahit hindi nila ginagawa ang lahat, kahit hindi sila nag-e-effort, kahit hindi sila nagtatry hard, kahit hindi sila ang pinakagwapo o pinakamayaman sa kwarto, ngulit kapag pumasok sila, may nangyayari. Tumitigil ang mga pag-uusapan, lumiliyo ang mga mata, at may babae na somewhere sa loob ng grupo na may nararamdaman, hindi niya pa alam kung ano, pero may pull. May magnetic na pull na hindi niya maipaaliwanag. Hindi ito coincidence. Hindi ito luck. Hindi ito na sila ay espesyal na nasa birth nila. Ang mga lalaking yan ay kumakatawan sa 4 na uri ng babae. 4 na archetypes ng masculinity na ang babae, consciously man o hindi, ay laging hinahanap, laging na-attract, laging nagda-dream about kahit huli na ang lahat. At ang pinaka-nakakagulo sa lahat, hindi kailangan mong maging lahat ng 4. Kahit isa lang. Kahit isa lang sa 4 na uri na ito. Kung tunay mong buuin, kung tunay mong i-embody, babaguhin ang paraan kung paano ka tinitignan ng mga babae. Hindi bukas, hindi next week, ngayon. Pero bago tayo magsimula, bago mo basahin ang bawat uri, kailangan mo munang tanggapin ang isang uncomfortable truth. At ang truth na ito ay masakit na marinig para sa karamihan ng mga lalaki. Ang mga babae ay hindi na-attract sa mga lalaking nagsusumikap para sa kanila. Hindi sila na-attract sa mga lalaking hinahabol sila. Hindi sila na-attract sa mga lalaking nagpapatunay. Ang mga babae ay na-attract sa mga lalaking hindi kailangan pang magpatunay. At yan ang foundation ng lahat ng 4 na uri na ito. Ang common thread na nagko-connect sa kanilang lahat. Ang lalaking na-attract ng babae ay hindi ang lalaking nag-e-effort para sa babae, kundi ang lalaking nag-e-effort para sa sarili niya at natural na dumarating ang babae bilang result. Kaya kung handa ka nang malaman kung paano maging uri ng lalaking hinahanap, hindi hinahanap sa dating apps, hindi hinahanap sa Instagram, kundi hinahanap sa malalim na utak ng babae, magstay ka. May mga lalaki na kahit hindi nila ginagawa ang lahat, kahit hindi sila nag-e-effort, kahit hindi sila nagtatry hard, kahit hindi sila ang pinakagwapo o pinakamayaman sa kwarto, ngulit kapag pumasok sila, may nangyayari. Tumitigil ang mga pag-uusapan, lumiliyo ang mga mata, at may babae na somewhere sa loob ng grupo na may nararamdaman, hindi niya pa alam kung ano, pero may pull. May magnetic na pull na hindi niya maipaaliwanag. Hindi ito coincidence. Hindi ito luck. Hindi ito na sila ay espesyal na nasa birth nila. Ang mga lalaking yan ay kumakatawan sa 4 na uri ng babae. 4 na archetypes ng masculinity na ang babae, consciously man o hindi, ay laging hinahanap, laging na-attract, laging nagda-dream about kahit huli na ang lahat. At ang pinaka-nakakagulo sa lahat, hindi kailangan mong maging lahat ng 4. Kahit isa lang. Kahit isa lang sa 4 na uri na ito. Kung tunay mong buuin, kung tunay mong i-embody, babaguhin ang paraan kung paano ka tinitignan ng mga babae. Hindi bukas, hindi next week, ngayon. Pero bago tayo magsimula, bago mo basahin ang bawat uri, kailangan mo munang tanggapin ang isang uncomfortable truth. At ang truth na ito ay masakit na marinig para sa karamihan ng mga lalaki. Ang mga babae ay hindi na-attract sa mga lalaking nagsusumikap para sa kanila. Hindi sila na-attract sa mga lalaking hinahabol sila. Hindi sila na-attract sa mga lalaking nagpapatunay. Ang mga babae ay na-attract sa mga lalaking hindi kailangan pang magpatunay. At yan ang foundation ng lahat ng 4 na uri na ito. Ang common thread na nagko-connect sa kanilang lahat. Ang lalaking na-attract ng babae ay hindi ang lalaking nag-e-effort para sa babae, kundi ang lalaking nag-e-effort para sa sarili niya at natural na dumarating ang babae bilang result. Kaya kung handa ka nang malaman kung paano maging uri ng lalaking hinahanap, hindi hinahanap sa dating apps, hindi hinahanap sa Instagram, kundi hinahanap sa malalim na utak ng babae, magstay ka. Simulan natin. Ang unang uri, ang lalaking may ganap na kontrol sa sarili. Ito ang pinaka-fundamental, pinaka-primal, at pinaka-powerful na uri ng lalaking na-attract ang babae.
Ang lalaking may ganap na kontrol sa sarili. Hindi ito ang lalaking walang emotions. Hindi ito ang lalaking cold at distant. Hindi ito ang lalaking nagpe-pretend na hindi siya affected ng kahit ano. Ang lalaking may kontrol sa sarili ay ang lalaking may emotions, malalim, tunay, intense, pero hindi siya controlled nito. Siya ang nagkokontrol. At bakit ito pinaka-attractive? Kasi sa isang mundo kung saan karamihan ng mga lalaki ay reactive, nagsuswitch ng mood base sa traffic, nagfe-fail na patience sa pinakamaliit na provocation, nagpapanik kapag may hindi umayon sa plano, ang lalaking tunay na may kontrol sa sarili ay sobrang rare. At ang rare, yan ay valuable. Mag-isip ka, anong larawan ang nasa isip mo ng lalaking may kontrol sa sarili? Hindi siya yung nagiging maingay kapag nagalit. Hindi siya yung nag-aagawan sa highway. Hindi siya yung nagse-threaten online. Hindi siya yung nagbe-breaking ng gamit kapag frustrated. Siya yung tahimik. Siya yung kalmado. Siya yung may postura na relaxed pero hindi slouched. May eye contact na direct pero hindi aggressive. May tone na mabagal pero hindi walang confidence. At ang babae, kahit hindi niya ma-articulate, kahit hindi niya alam kung bakit, nararamdaman niya agad ang presensya niya. May feeling siya ng safety, ng stability, ng security. Kasi sa evolutionary psychology, sa pinaka-primitive na bahagi ng female brain, ang babae ay nag-e-evolve na pumili ng mate na capable of regulation, yung capable of staying calm under pressure, yung capable of protecting, hindi lang physically, pero emotionally. At ang kontrol sa sarili, yan ang pinaka-tangible na proof ng capability na yan. Paano mo makikita ito sa totoong buhay? Tignan ang lalaking nasa party at may drunk na nakakasigaw sa kanya. Yung lalaking walang kontrol, sumasagot ng aggressive, nagfe-flex, nagse-threaten, nagpupungan. Yung lalaking may kontrol, tumitingin lang. Calm bro, relax. Tapos, balik sa conversation niya. Walang drama, walang escalation, just handle it. Tignan ng lalaking nag-aasahan ng mabigat na performance review sa trabaho. Yung walang kontrol, nagpapanik, nagsisik ng reassurance mula sa lahat, nagdadwelling sa worst case. Yung may kontrol, abangan natin. Whatever happens, I'll deal with it. Present, calm, grounded. Tignan ng lalaking nalulusaw ang relationship niya. Yung walang kontrol, nagbebeg, nagka-cry, nagte-threaten, nagde-desperate measures. Yung may kontrol, lumabas ng dignity, nagsabi ng tamang sinasabi, at lumakad ng may self-respect. At para sa iyo, kung isa sa mga bagay na kailangan mong buuin, ito ang magsisimulan ka. Ang kontrol sa sarili ay hindi overnight, ito ay daily practice. Bawat araw, bawat sitwasyon, bawat trigger, may opportunity ka na mag-choose kung paano ka magre-react. At sa bawat beses na pipiliin mong maging kalmado sa halip na reactive, mas lumalakas ang muscle na yan. Mag-practice ng meditation, kahit 5 minutes lang sa umaga. Mag-practice ng breathing exercises. Kapag may trigger, breathe. Mag-practice ng delayed response. Bago ka mag-react sa kahit ano, pause, count to 3, then decide. At unti-unti mapapansin mo, hindi lang babae ang magre-react ng iba sa'yo. Lahat. Kaibigan, kapatid, kasama sa trabaho. Lahat ay nararamdaman ang shift sa energy mo. Kasi ang control sa sarili, yan ay contagious. Nakaka-relax sila na kasama ka. Nakakapag-trust sila sa'yo. At yan ang real power. Hindi ang pagiging loud, hindi ang pagiging bossy, hindi ang pagiging dominant sa brute force. Ang real power ay ang pagiging pinakakalmado sa kahit anong storm. Ang ikalawang uri, ang lalaking may sariling direksyon. Ito ang ikalawang uri ng lalaking sobrang nakakaakit sa babae. Ang lalaking may sariling direksyon, may purpose, may mission, may patutunguhan. At dito maraming lalaki ang nabibigo. Kasi nag-iisip sila na ang pagiging attractive sa babae ay based sa kung gaano ka ka-attentive sa kanya, kung gaano ka ka-available, kung gaano ka ka-devoted. At yan,
Yan ang pinakamalaking pagkakamaling na pwedeng gawin ng lalaki sa dating. Kasi ang babae ay hindi naa-attract sa lalaking ang buong mundo niya ay umiikot sa kanya. Naa-attract siya sa lalaking may sariling mundo, may sariling buhay, may sariling patutunguhan na mas malaki pa kesa sa relationship. Bakit? Kasi ang lalaking may direksyon ay nagko-communicate ng maturity, ng ambition, ng stability, ng independence. At ang babae, lalo na yung hindi bata ang utak, hinahanap nila ang security. Hindi ng perfect na lalaki, kundi ng lalaking may patutunguhan, lalaking alam kung saan siya papunta, lalaking hindi basta-basta. Isipin mo ang dalawang lalaki. Yung una, ang buong mundo niya ay para sa girlfriend niya. Wala siyang hobbies, wala siyang ambisyon na hindi related sa kanya. Ang bawat desisyon niya ay based sa gusto niya. Ang bawat araw niya ay dedicated sa kanya. Sa surface, romantic siya, matamis, sweet. Pero sa utak ng babae, concerning. Kasi ang lalaking walang sariling buhay, kung mawawala ang relationship, wala ng purpose. At ang lalaking walang sariling purpose ay unstable, risky. Yung pangalawa, may career, may business na binubuo niya, may fitness goals, may financial plans. Available siya para sa girlfriend, pero hindi ang buhay niya ay umiikot sa kanya. May sariling direksyon. Alin ang mas grounding? Alin ang mas reassuring? Alin ang mas matibay bilang foundation ng seryosong relationship? Obvious. At ang direksyon na ito ay hindi kailangang malaki. Hindi kailangang life-changing ang mission. May lalaking nagtuturo ng bata. Mission niya ang gawing mas maganda ang education ng community niya. May lalaking nagbibuild ng app. Mission niya ang gawing mas accessible ang technology para sa mga Pilipino. May lalaking nag-grow ng sariling small business. Mission niya ang financial freedom para sa family niya. Hindi lahat ay entrepreneur, hindi lahat ay tech founder, pero lahat ay pwedeng magkaroon ng direksyon. At ang babae, nararamdaman niya ito agad. Kapag nagko-conversate sila, nakikita niya kung may goal ka ba o wala. Nakikita niya kung excited ka sa kinabukasan mo o wala kang kinabukasan na excited about. Kaya kung isa sa mga bagay na kailangan mong buuin, magtayo ka ng direksyon mo. Huwag mong iset na babae ang direksyon mo. Huwag mong iset na relationship ang direksyon mo. Set mo ang sarili mong direksyon. Career, business, personal growth, community impact. At hayaan mong ang babae ang dumating bilang natural na parte ng journey mo. Kasi ang lalaking may direksyon ay hindi humahabol ng babae. Ang babae ang humahabol sa lalaking may direksyon. Ikatlong uri, ang lalaking may kakayahang maging vulnerable ng may dignidad. Ito ang isa sa pinaka-misunderstood na uri, ang lalaking kayang maging vulnerable ng may dignidad. At dito maraming lalaki ang nagiging confused. Kasi sa Filipino culture, lalo na sa traditional na pag-iisip, ang lalaki ay dapat maging strong, dapat maging matatag, dapat hindi madaling malungkot o masaktan. Lalaki ka naman, huwag dadaling mag-cry, kalakasan mo. At dahil sa conditioning na yan, maraming lalaking Pinoy ang nagsusuppress ng emotions, nagpipretend na walang nararamdaman, nagpapatough kahit nasa loob ay nagsastruggling. At ang babae, ramdam niya yan. Ramdam niya ang inaaliwan. Ramdam niya ang fake confidence na naka-overlay sa emotional unavailability. Pero ang lalaking kayang maging vulnerable ng may dignidad, ang lalaking pwedeng magbahagi ng struggles niya nang hindi bumababa ang perception niya, yan ang sobrang rare. At dahil rare, sobrang attractive. Bakit? Kasi ang vulnerability ay nagko-communicate ng authenticity, ng trust, ng depth. Ang babae ay gusto ng connection, deep, genuine connection. At ang deep connection ay hindi mangyayari kung lagi kang guarded, kung lagi kang wearing armor, kung never kang nagpapakita kung sino ka talaga. Pero ang trick, ang key, ay paano mo ibinahagi ang vulnerability.
Hindi ang lalaking nag-overshare sa first date. Hindi ang lalaking nagdadumping ng lahat ng problems niya sa babae. Hindi ang lalaking nagka-crying ng walang context. Ang vulnerable na may dignidad ay ganito. Na may lalaking nagsasabi ng, "That project failed because I wasn't prepared enough. I learned from it and now I'm building a better system." Vulnerable, nag-admit siya ng failure pero may dignidad. Hindi siya nag-feel sorry sa sarili. Nag-acknowledge lang, nag-share ng lesson at nag-move forward. May lalaking nagsasabi ng, "There was a time when I was lost, didn't know who I was or where I was going. But that darkness taught me what I really wanted in life." Vulnerable, nag-share ng struggle, pero may dignidad. Hindi siya stuck doon. Lumabas na siya sa other side, mas malakas. May lalaking nagsasabi ng, "I'm not perfect. I still struggle with certain things, but I'm working on them every day." Vulnerable, honest tungkol sa imperfections, pero may dignidad. Nag-acknowledge ng growth, hindi surrender. At ang babae, kapag narinig niya ang uri ng ito ng expression, nakakaramdam siya ng safety, ng connection, ng intimacy. Kasi alam niya na real ka, authentic ka, hindi ka nagpipretend. At ang rare na kalidad na yan, ang authenticity, mas attractive pa yan kaysa sa kahit anong physical appearance. Pero tandaan, ang vulnerability ay hindi weapon. Hindi ito tactic para maging attractive. Ito ay genuine expression ng sarili mo. Kasi kung gagawin mong calculated, kung nag-figure out ka ng mga vulnerabilities na i-share para maging attractive ka, lalabas yan. Mararamdaman ng babae na fake. At ang fake, palagi ng alam. Kaya mag-work ka sa sarili mo. Tanggapin ang sariling struggles. I-process ang sariling pain at hayaan mong natural na lumabas ang vulnerability mo. Hindi forced, hindi scripted, kundi authentic. At kapag dumating ang sandaling pwede kang magbahagi sa tamang tao, sa tamang oras, sa tamang konteksto, huwag kang takot. Kasi yun ang sandaling malalim ang connection mo sa babae. Yun ang sandaling mapapansin mo na hindi siya nagre-react ng negative. May mas malalim siyang connection na nangyayari. At yan ang uri ng lalaki na hindi lang pinipili ng babae. Pinapa-hold on ng babae. Kasi rare, kasi deep, kasi tunay. Ika-4 na uri, ang lalaking may unshakable standards. At finally, ang ika-4 na uri ng lalaki na sobrang nakakaakit sa babae, ang lalaking may unshakable standards. Ang lalaking alam kung ano ang gusto niya, alam kung ano ang deserve niya, at hindi kailanman babaguhin ang mga standard na yan para sa kahit sino. At dito ang pinakamatinding lesson na kailangan mong internalize. Karamihan ng lalaki ngayon, lalo na sa dating, naglo-lower ng standards nila para lang makaget ng babae. Tanggapin nila kung kahit sino, kahit may red flags, kahit hindi aligned sa values, kahit hindi deserve. At bakit? Dahil takot sila na mawala. Dahil nag-iisip sila na mas mabuti na may kahit sino kesa wala. Dahil na pressure ng society, ng social media, ng barkada, ng expectations na magkaroon ka na. Pero ang lalaking may unshakable standards, ganap na opposite ang energy niya. Hindi siya desperate para magkaroon. Confident siya na darating ang tamang tao. At habang naghihintay, nag-i-improve siya, nagbi-build, nag-grow. At ang babae, nararamdaman niya ang energy na yan agad. Kasi ang lalaking may standards ay nagko-communicate ng self-worth, ng respect sa sarili, ng knowledge na hindi siya basta-basta, na hindi siya desperate, na choosy siya. At choosy ang lalaki ay sign na high value. Pero ang standards na ito ay hindi lang tungkol sa babae. Tungkol ito sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Standard sa sarili mo. Ano ang uri ng lalaki ang gusto mong maging? Ano ang health, career, mindset, character na gusto mong i-build? At hindi mo ito binubudge kahit may pressure. Standard sa relationships. Ano ang uri ng partnership ang gusto mo? Ano ang treatment na deserve mo? At hindi mo ito ina-accept na mas mababa. Standard sa lifestyle. Ano ang uri ng buhay ang gusto mong buuin? Hindi yung lifestyle ng iba,
hindi yung lifestyle na inaasahan ng society, yung lifestyle na aligned sa values mo. At ang lalaking may clarity sa lahat ng ito, ang lalaking alam kung ano ang gusto niya at willing na mag-wait para doon, sobrang attractive. Kasi ang babae ay naa-attract sa lalaking may identity, ang lalaking may sariling mundo, ang lalaking hindi pwedeng i-mold, i-control o i-define ng babae. At ironically, ang mas may standards ka, ang mas selective ka, mas maraming babae ang maa-attract sa'yo kasi ang scarcity ay valuable. Ang lalaking hindi basta-basta, valuable. Pero at importante na clarify ko, ang standards ay hindi about being picky para lang sa sake ng pagiging picky. Hindi ito about rejecting everyone because no one is good enough. Ang standards ay about knowing your worth. At kapag alam mo ang worth mo, natural na hindi ka tatanggap ng less than what you deserve. At kapag nasa level ka na ito, kapag may unshakable standards ka na, hindi mo na kailangang habulin ang kahit sino. Kasi ang babaeng na worth it, siya na ang magpe-present sa buhay mo. Kasi you will naturally attract what aligns with your standards. Ang buod at ang final na mensahe, kaya ngayon isummarize natin ang 4 na uri ng lalaking sobrang nakakaakit sa paningin ng babae. Ang lalaking may ganap na kontrol sa sarili, kalmado, grounded, hindi reactive, stable kahit sa chaos. Ang babae ay naa-attract sa kanya dahil nararamdaman niya ang safety at security na dulot ng lalaking hindi basta-basta matitiklop. Ang lalaking may sariling direction, may mission, may purpose, may patutunguhan na mas malaki pa kesa sa relationship. Ang babae ay naa-attract sa kanya dahil nakikita niya ang maturity, ambition at independence na nagko-commute.